Maligayang pangbabalik sa Noypi Movie Recaps. Ngayon ay ikikwento ko ang sci-fi adventure movie na pinamagatang The Electric State. Mag-enjoy sa panonood! Noong 1990, pinahanga ni Christopher ang lahat ng guro sa paaralan nang matapos niya ang isang pagsusulit na inabot kay Einstein ng 3 araw sa loob lamang ng ilang oras. Iminungkahi ng kanyang nakatatandang kapatid na si Michelle na maaari na siyang mag-college ng maaga pero hindi pa siya sigurado kung gusto niya iyon. Habang palabas sila, napansin ng isang sundalo ang cartoon robot sa kanyang t-shirt at pinagalitan siya na sinasabing paparating na ang digmaan. Ang robot na iyon ay si Cosmo, ang bida sa isang sikat na cartoon. Ngunit dahil sa lumalaking galit ng mga tao laban sa mga robot, kinansela ang palabas. Ang mga robot ay unang ginawa ni Walt Disney para sa kanyang mga parke noong 1955 at kalaunan ay ginawang mass production kaya naging pangunahing lakas paggawa sila sa buong mundo. Sa loob ng maraming taon, maayos silang nagtrabaho, ngunit kalaunan ay napagod at nagrebelde. Humingi sila ng karapatan at nagsagawa ng mga protesta sa buong mundo sa pamumuno ni Mr. Peanut. Walang nangyari sa mga debate at nagsimula ang digmaan sa pagitan ng tao at robot. Itinuturing na traidor ang sinumang may robot sa bahay. Hindi maganda ang kalagayan ng mga tao sa digmaan at ipinaliwanag ni Sergeant John sa TV na hindi kumakain, natutulog o kumukurap ang mga robot. Sa loob ng 2 taon, paulit-ulit na natalo ang sangkatauhan. Isang araw, naimbento ni Ethan ng Center Technologies ang Neurocaster, isang device na nag-uugnay sa isip ng tao sa drone bodies. Dahil dito, naging patas ang laban at sa loob ng 2 linggo ay nanalo ang mga tao. Itinuring na bayani si Colonel Bradbury. Nilagdaan ni Peanut ang Treaty of Surrender kasama sina Clinton at Ethan at mahigit 6,000 robot ang ikinulong sa exclusion zone sa disyerto. Kalaunan, naglabas si Ethan ng mas maliit na Neurocaster para sa bahay na nagpapahintulot sa mga tao na hatiin ang kanilang isip para makapagtrabaho at makapaglibang ng sabay. Noong 1994, sinusubukan ni Michelle na alisin ang monitor sa kanyang paa sa bahay. Ngunit napilitang itago ang mga gamit nang biglang pumasok si Ted gamit ang Neurocaster. Pinagalitan siya nito at sinabing hindi siya makakatakas tulad ng dati niyang foster homes. Sumagot si Michelle sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga iligal na gamit ni Ted mula sa exclusion zone. Sa paaralan, pinilit ang mga estudyante na magsuot ng helmet para sa Neurocaster, pero tumanggi si Michelle kaya ipinadala siya sa principal. Doon, napag-usapan ang trauma niya sa pagkawala ng pamilya sa isang car accident at inalok siya ng neurotherapy para pansamantalang makalimot, ngunit tumanggi pa rin siya. Kinagabihan, nagkaroon siya ng bangungot tungkol sa aksidente. Nagising siya dahil sa ingay sa labas at nakita ang isang anino. Nang lumabas siya, natakot siya at tumakbo pabalik sa loob. Hindi pinansin ni Ted ang babala niya dahil abala ito sa Neurocaster. Nang makapasok ang intruder, nagtago si Michelle, ngunit natuklasan niyang isa itong robot na may mukha ni Cosmo. Sinubukan niyang makipag-usap dito at ipinakita ng robot na hinahanap siya nito. Napag-alaman niyang si Christopher ang kumokontrol dito mula sa malayo. Nagkaroon ng komprontasyon kay Ted na nauwi sa pananakit, ngunit pinotektahan siya ni Cosmo. Kalaunan, tinulungan ni Michelle si Cosmo at tumakas sila gamit ang kotse ni Ted. Sa paglalakbay, nalaman ni Michelle na buhay pa ang kapatid niya at nasa loob ng exclusion zone. Nagplano silang hanapin ito at sinundan ang mga pahiwatig hanggang makilala nila sina John at Herman. Maraming pagsubok ang hinarap nila, kabilang ang paghabol ni Bradbury at pakikipaglaban sa iba't ibang robot. Nakarating sila sa isang komunidad ng mga robot sa loob ng isang mall kung saan nakilala nila si Mr. Peanut. Doon, nalaman nila ang tungkol kay Dr. Amherst na may alam sa kinaroroonan ni Christopher. Sa huli, natuklasan ni Michelle na si Christopher ay nasa isang laboratorio sa Seattle kung saan ginagamit ang kanyang utak para patakbuhin ang Neurocaster system.
Nang magkita silang muli sa virtual na mundo, sinabi ni Christopher na mahina na ang kanyang katawan at mamamatay siya kung i-disconnecta siya. Ngunit ayaw na niyang mabuhay sa ganoong kalagayan, kaya hiniling niya sa kanyang kapatid na gawin pa rin ito. Samantala, winasak ni Ethan ang huling suit ni Herman. Nasaktan din ng maliit na robot at agad siyang tinulungan ni John pero huli na ang lahat. Sa sandaling iyon, nakita ni Peanut si Ethan at sinabi niyang gusto niyang muling pag-usapan ang kasunduan. Sa laboratorio, tumanggi si Michelle na i-disconnect ang kanyang kapatid dahil ayaw na niyang mawala itong muli. Iginiit ni Christopher na matagal na siyang walang nararamdaman kaya hindi na siya maliligtas, ngunit kailangan ng kanyang mga kaibigan ng tulong. Matapos ang maraming pag-iyak, nagpaalam si Michelle kay Christopher at bumalik sa totoong mundo upang tuluyang i-disconnect siya. Agad na tumigil ang lahat ng Neurocaster at nagdiwang ang mga robot sa kanilang tagumpay. Nalulungkot pa rin si John dahil kay Herman, ngunit biglang bumukas ang ulo nito at ipinakita ang isang maliit na robot sa loob. Nagkaroon ng kaguluhan sa buong mundo nang tumigil ang lahat ng computer sa paggana. Nagsimulang iulat ng balita ang mga eksperimento ng center sa isang batang tao at inaresto si Ethan habang hinihiling ng mga tao na buwagin ang exclusion zone. Sa disyerto, tinulungan ni John at ng mga robot si Michelle na gumawa ng video kung saan hinihikayat niya ang mga tao na iwan ang kanilang mga helmet at muling pahalagahan ang tunay na mundo. Samantala, itinapon si Cosmo sa basurahan, ngunit biglang gumalaw ang kanyang ulo. Maraming salamat sa panonood mga Kanoy P. Mag-subscribe para updated ka sa mga susunod kong video. Paalam!